Glory! Hapon sila. Medyo paang. Pero, iprepara ka ang atong pagalingon, sila katabo sa kalbutan. Basta arat ka sa Ginoo. Ang importante, arat ka sa Ginoo. Ano man matabo, Yes! may natawag pagdaan. Pagdaan is Shalom. Shalom is Jerusalem. Pagdaan. Ang bilang sa Bugna, Kapitulo 3, 22, manad ka, brother. Oh, Ano? alam ko. Ano account mo? Liya ba ito? Oh, Bugna 3, 22. Ang may dulungog, magpamati sang ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia. Lord, hallelujah. Dalawan siya. Dalawan Glory. Diyos. Ang nag-iisang Diyos. Ang iluhin. Purihin ka. Hallelujah. Ikaw ang among El Shaddai. Mapagkatiwala ang Diyos. Ikaw ang pinagkatiwalaan ni Abraham no? At ng mga patriarka, ng mga propita. Na namin ng aming kaluluwa ay magtiwala siya. Glory! Now, ang Banal Espiritu ang mag-guide sa amin ngayon sa panahon sa oras nito. At sa mga wala, sila naman ang magbalik loob sa iyong biyaya. Siyang kawan sa iyong mercy. Siyang biyaya at kawan na hanggat hindi pa ikaw dumating. Salamat dahil kay darating ng mga tanda na nangyayari na hindi maipaliwanag ng mga matatalino ng siyensya. Pero itong mga bagay ay aming walawan. Bakit yung gagawin dahil sa iyong salita? Amen! Salamat, pagdalain mo kami kay Kristo ito. Sa pangalan ni Lord Jesus, dalangin namin. Amen. Magsiyo po kayo, magandang hapon. Mayroong pitong kapanahunan sa Iglesyang Hintil. Tandaan, ang pitong kapanahunan ay sa Hintil. Sa tawag, Iglesyang Hintil. May pitong kapanahunan. At ang pitong kapanahunan ito ay nagsimula sa panahon ni Pablo at magtatapos sa panahon natin. Dahil panahon natin ay magtatapos sa rapture. Mayroong darating na rapture at iyon ang tanging pag-asa natin. Kung walang rapture, ano mangyari sa atin? Kung walang rapture, saan tayo dadamputin? Ang pag-asa ay rapture. Kaya ang pitong kapanahonan ng Iglesia Hintil ay magtatapos sa rapture. Dahil ang biyaya ay ibabalik sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo yun, ang mga Israelita. At maibabalik lamang sila kung sila ay sasampalataya sa mensahe. Sa mensahe na dala ng dalawang propeta. Kapag sila ay sumampalataya sa pangangaral ng dalawang propeta, sila ay tatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Amen! Kahit sila ay masunurin sa panahon, o kapag kahit masunurin sila sa kautusan na binigay ng Diyos kay Moses, ngunit kung wala silang banal na Espiritu, hindi pa rin sila magkakaroon ng tatak sa kanilang loob. Ang tatak na yun ang bautismo ng Espiritu Santo, kagaya sa Iglesyang Hintil, sa pitong kapanahonan, ang sumasampalataya sa mensahe. Sa bawat panahon, sila tatanggap ng pangako. Ano pangako? Bautismo ng Espiritu Santo. Kaya bago tumanggap sila ng tatak sa kanilang loob, kailangan muna sumampalataya sila tungkol sa pangangaral ng dalawang propeta, Moses at Elias, tungkol kay Kristo. Dahil sa araw ng Pentecoste, si Pedro ay nangaral tungkol kay Kristo. Ganon din
Sa panahon ng malaking kapigatian, si Moses at si Elias ay mga ngaral tungkol kay Kristo at ang tatanggap yung mga pinili, Amen. yung mga tanduan, itiniraga. Ilan sila? 144,000. Hindi sila spiritual na mga Hudyo, kundi talagang literal sila na mga lahi ni Jacob. Dahil sa Jacob, siya ang Israel, may mga anak siyang lalaki at ang mga lalaki niya ay may mga tribo at ang tribo na yun, yung Diyosing anak niya, yun ang bumubuo sa buong Israelita. Milyones ang mga Israelita. Pero ang tatanggap ng Holy Ghost, yun lang ang 144,000. Sila mga pinili. Amen. Now, sa ating panahon, sa panahon ng Iglesia ng Hintil, tayo nabubuhay sa uling panahon ito. At sa uling panahon ito, ang panahon ay Laodicea. Hindi panahon ito ng mga protestante. Hindi panahon ito ng mga evangelical o metodista. Hindi rin ito panahon ng Pentecostal, Juanes man, o Tones o Trinitarian. Dahil ang Pentecostal ay iba't iba ang kanyang stand. Mayroong Juanes, hindi tayo Juanes. Mayroong Trinitarian, hindi tayo Trinitarian. Mayroong Tones, hindi tayo Tones. Pero tayo, ang tawag sa atin ay believer ng mensahe. Yan tayo. Message believer tayo. Ang tawag sa atin, mga believers ng salita ng Diyos. Glory. Sabi nga, sa ating panahon ng mga Laodicea, napakaraming reliyon, napakaraming organisasyon, napakaraming denominasyon ng bawat isa. Pentecostal lang na Juanes, sinisari pa, marami pang klase ng iglesia na Juanes, ganyan, Trinitarian sila lahat po, napakarami nila na klase ng grupo. Ganyan, Tunis, mga Pentecostal sila, pero marami silang grupo. Kaya nga tawag sa ating panahon, marami ang iglesia. Iba-ibang panampalataya, iba-iba mga kanilang doktrina. Ngunit sabi doon, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Yes. Dahil ang mga iglesia, kahit kanino-kanino lang nakikinig, kaya nagtumis ng Trinitarian. Tulad ng bautismo nila, Father, Son, Holy Ghost, na hindi yun ang itinuro ng mga apostol. Amen. Sasabihin pa nila, para lang masunod ang kanilang sariling understanding, sino ang sundin mo? Si Kristo, ang mga apostol. Aba, hindi nila naintindihan na ang sumunod sa mga apostol, nagsusunod kay Kristo. Amen. Ang hindi sumunod sa mga apostol, hindi sumunod kay Kristo. Sino ang binigyan niya ng authority? Mga apostol. Sino ang binigyan ng Holy Ghost? Ang mga apostol. Ano magagawa ng Holy Ghost? Itong magtuturo sa kanila kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kaya sasabi niya, ang Espiritu may sinasabi sa mga iglesia. Amen. Pero hindi sila susunod. Dahil ang sasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ito'y mensahe. At ang mensahe ito para sa pinili. Hindi lahat ng mga iglesia ay pinili. Ngunit ito'y para sa pinili. At ang bawat kapanahunan may mensahe, bawat kapanahunan may mensahidor, at ang mensahe ay binigay sa mensahidor, at ang mga pinili sa bawat panahon, doon sila sa liwanag ng mensahe yan. At sabi ka ng ganoon din. Kaya ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, yun ang kalooban ng Diyos. Hindi Father, Son, Holy Ghost, dahil Trinitarian yan. Ang kailangan sumunod at hindi na ulitin lamang ng mga pastor, ng mga denominasyon. Kailangan sumunod. Sabi niya, ituro niyo sa kanila na kanilang sundin ang lahat ng aking
iniutos sa inyo. Sino may sabi? Si Kristo. Sino utosan? Mga apostol. Kaya mga apostol, binigyan niya ng understanding. Hindi mga aral sa Bible School. Mayroon akong ipabasa kasi dito. Bro. Glory. Bro. Ay, to Lord. Ay, Pasunod na yan, bro, ha? Alright. Ang basyano, hindi ko na listahan. Diba mo? Si. First seal. Unang tatak, ito ang tatak, ito ang nagkasahin, ito ang unang tatak. Say. But in the last days, you'll have to be a prophet. Pero sa huling mga araw, kailangan propeta. Amen. Bakit? To take up the mysteries of God. Para ano, bakit kailangan propeta? Upang kanyang tanggapin ang mga hiwaga ng Diyos. So kung pag-uusapan, hiwaga ng Diyos, kailangan prophet. Pag sinabi doon na ang babae tumahimik sa iglesia, hindi niya payagan na magturo o mangunguna, hindi niya hiwaga yan. Kung hiwaga pag-usapan, kailangan prophet. Amen. To bring it back because the Para, dali lang, ano ibabalik? Prophet. Sa unang kapanahonan ng iglesia, prophet. Amen. Si Pablo, sa around Pentecostes, prophet. Sino yun? Si Peter. Sa uling panahon, ibabalik din ang propeta. Kailangan propeta ang gagamitin para mga hiwaga ng Diyos ay mahayag. Amen. because the mysteries was only known by the prophet. Kita mo, basta hiwaga, itinaalam lang sa propeta. Okay, nandiyan ang pastor, nandiyan mga evangelista, nandiyan mga guro. Pero kung pag-uusapan ay ang ipaalam ng mga hiwaga, propeta na ang pag-uusapan. Amen. Kasi, So it has to be this fellow come. sinong Pharaoh? Prophet. Sinong darating? Ang propeta. Sinong tinutukoy niya? Ang propeta ng Malakias 4. Sino siya? Ang ikapitong mensahero. Si Pablo wala mensahero. Ang ikapitong mensahero ay sa uling panahon ito. Ano siya? Ang katuparan ng Malakias 4 na propeta. Siya ang ikapitong mensahero. See what I mean now? Nakita niyo kung ano ibig ko sabihin ngayon? You can't be a reformer. And the reformer, sino reformer? Ano sino mga reformers? Si Luther, si Wesley, Pentecostal. So ang mga mystery, wala sa kanila at hindi para sa kanila, kundi propeta sa huling panahon ito. It's Amen. got to be a prophet. Kailangan talaga propeta. Because it's got to be somebody that's gifted and Ah. set there. Kasi kailangan gifted siya pagka-propeta. Na upo diyan para ihayag ng Diyos sa kanyang lihim. See? That catches the word. Okay, sasaluin ng propeta ang nahayag na salita na nagmula kay Kristo sa kanyang gawain ng paghanap ng tao. So, sa ulit pa lang ito, ang gawain ng Panginoon Jesus ay anak ng tao, ibig sabihin, propeta na maghahayag ng mga hiwaga at ang nahayag ng hiwaga, sasaluin ito na ikapitong mensahero. Hindi kay church, hindi apostol ang magsasalo ng mga hiwaga. Mula kay Kristo, kundi propeta. Amen. Okay? So, propeta ang ginamit ng God para mahayag ang hiwaga. See? Number 3. Is this the sign of the end? Time shall be no more. He announces Dahil lang, ang panahon na hindi na magtatagal. Pag sinabi mo, ang time is no more, wala nang panahon. Parang ganun na. The time is no more. Ibig sabihin, wala nang panahon. Pero di ganoon. Hindi na magtatagal ang panahon. Sige. I-announces? He announces the time is over. Okay? The time is over. So, tutukoy niya, the time is over, yung time na mga reformation.
Ang time ng Pentecostal, wala na yan. Ang mga evangelical, panahon nila, wala na. Kasi yun ang panahon ng Reformation. Pero sa ating panahon, panahon ng Iglesia Nobla. Restoration. Amen. Kaya ang panahon ng Reformation, tapos na. Sige, What happens? ano natapos? Ano nangyari? Could that be so now, brethren? Ano yun, mga kapatiran? Seriously, think. Seriously, isipin. Mag-isip ang nakinig, mag-isip. Sige, If it is, then the pyramid is capped by the seven thunders. kita mo, ang pyramid, ano yun? Ang iglesia. Ano yun? Ang bride. Ang bride ay pinatungan na ng ano? Basic standards? Ano? The pyramid, ano? Stop? Capped by the seven thunders. Kita mo? Ano ang itinatong sa pyramid? Ang pitong kulog. So mayroon pitong kulog. At ang pitong kulog na yun, pag isahin mo, isang kulog lang yun. Amen. Siya si Kristo. Amen. Kaya si Kristo ay nasa kanyang Iglesia Nobla na. Amen. Siya na ang pangulong bato ng Iglesia Nobla. Kaya sabi niya, bumalik na si Kristo sa kanyang pagkapangulo sa Iglesia. Sa forma ng pitong kulog. Pag sabi ng pitong kulog, si Kristo yun. Yes. Amen. Kaya si Kristo, bumalik niya. Hindi sa kanyang second. Bumalik niya sa forma ng Holy Ghost. Amen. Na ang Holy Ghost ay wala sa pitong kapanahon ng Iglesia. Ngunit dahil sa mensahe na ibalik ang Holy Ghost sa Iglesia sa pamamagitan ng mensahe. So, nandito na ngayon sa Iglesia, si Kristo bilang Pangulong Bato. Si, Glory. Thank you. oh, Ay, tapos ito ba? sige, next. Next na. Oh. Visible union of the bride of Christ. And we know that history is closing out. Pakinggan nyo ang istorya. History ay malapit na magsasara. Ang istorya ng mundo nito, malapit na magsara. Gira dito, gira doon. Gira Armageddon. Malapit na matapos ang istorya ng mundo. Sasabog ng mga bulkan, lindol dito, lindol doon. Amen. Ito ay mga palatanda na malapit na matatapos ang istorya ng mundo nito, ng sanlibutan nito. Ibig sabihin, ang Diyos ay mayroon namang nakalaan na panahon. Ano yun? Amen. The world's history will soon be over. Itong istorya ng mundo, ito ay mawawala na, mahihinto na, matatapos na. See, Then we are going to step into a new day. ano ang bagong araw na ating pupuntahan? To the great millennium. Ang millennium. Amen. Sa millennium, pagkatapos ng Gira Armageddon, tapos sunugin ang mundo, ano masusunod na panahon? Millennium. Doon tayo sa millennium. Ang pinili para sa millennium. Rarapturin tayo. Dahil nga, may Great Tribulation na darating. Amen. Rarapturin tayo para may padala ang 2 propeta. Rarapturin tayo para ibalik ang biyaya sa Israel. Amen. Pag tapos ng Great Tribulation, sunog, Armageddon. Sabog mga bulkan, lindol dito, lindol doon, hindi malalakas na biliguan. Amen. Na hindi pa nangyari mula ang karoon ng mundo. Ayon sa Revelation 11. Ngayon, pagkatapos nito, millennium. Amen. Ito tinatawag dakilang millennium. Amen. Sige. That as one believer, I believe in a millennium. Kita mo, bilang isang manampalataya, kaya maniwala ka sa millennium. Amen. Ang millennium hindi sa langit. Dahil ang millennium kapayapaan. 1,000 taon lang payapa sa langit. Doon ang kapayapaan, eternal. Amen. Kaya ang millennium hindi sa lupa. Amen.
Amen. Ang mga Baptist Evangelical, hindi nila alam yan. Marami kong nakausap ng mga chore dyan, ng mga Baptist at Evangelical. Ang millennium daw sa langit. 1,000 years. Ang 1,000 years, panglupa lang yan. Pero ang eternal o eternity, panglangit yun. Amen. Kaya pagkatapos ng malaking kapigatian, ay magsasara na ang panahon natin, ang mundo na ito, at magkakaroon ng malaking dakilang millennium. A millennium with reign with Christ. Kita mo, maghahari tayo. Yes. Amen. Kasama ni Kristo. Yes, Christ. Amen. Kasama si Kristo maghahari tayo. Ang diablo gapos na sa panahon yun. Bakit gapos? Wala niya siyang magagamit. Lahat ng tao patay. Dahil patay siya magagamitin niya. Hindi man pwede na tayo kaya gagamitin. Hindi na tayo property niya. Dati, gagamitin tayo ng demonyo dahil property niya tayo. Pero ngayon, property tayo ng Diyos. Amen. Kaya hindi niya tayo magagamit sa panahon ng millennium. Sige, brother. 1,000 years upon the earth. Kita mo, sa millennium, apan, dito sa lupa. Amen. At hindi sa langit. So, niliwanag ng Diyos sa propeta na ang millennium, wala doon sa langit, dito sa lupa. Amen. So, hindi natin ito, hindi nga nila naintindihan ito eh. Nag-aral sa Bible school, mga theologian, tayo pa kaya? Pero nalalaman natin kung ano ito dahil sa propeta na ang may makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Amen. Makinig tayo yun. Si Brother next. Next na. Wala ka tapos? Buhay pa. Kasi, 1,000 years upon the earth. The physical return of the Lord kita mo, Jesus. physical return. Physical. Ang unang pagdating ni Kristo, siyang Diyos na hinag siya naman upang mamatay sa krus. Yung physical return sa lupa nito. Sa rapture, hindi yung physical na pagdating ng Panginoon kasi maghihintay sa doon si Babaw. Ang kanyang kalawang pagdating sa millennium. Amen. Bababa siya mula sa langit. Pupunta sa dito sa lupa sa millennium. Second yun, pagbalik dito sa lupa. Ang rapture, hindi yun dito sa lupa. Kami hindi yun ni Kristo. Pagbalik ni Kristo, pero hindi pagbalik sa lupa. Doon na yan sa lapap na maghintay. Pero sa millennium, talagang babalik siya. Physical, babalik siya. Amen. Kasama tayo. Sige. Para maghari. Take a physical people glorified by His cleansing Sino blood. ang physical people? Tayo. Binuhan tayo. Binuhan, dinala sa langit. Sa rapture. Pagkatapos babalik tayo, ang ating katawan maging physical muli. Na naging maluwalhati. Niluwalhati tayo dahil sa banal na Espiritu. Glory. O next. Sixth seal. So it changes from filio to agapao. Ano ang mangyayari sa millennium? Kasi maraming nagsasabi sa millennium may dadami pang mga bata. May mga anak, pero intayin din yan. At marami din yan kahit na ang mga saksing Jehovah, ganun din yun. At iba pang mga iglesia na ang mga tao sa millennium ay dadami pa. Pero sa millennium, ang pag-ibig ng tao, hindi erotic, hindi pilyo, kundi divine love. Magagamit. Agapao, siya. It is a higher love. See? Higher love. Anong mataas na pag-ibig, siya? Amen. And there's no such thing as husband and wife. Sa pag-ibig ito, wala ng babae, wala ng lalaki, wala ng mister, wala ng misis. Parehas na eh. Sige. And to raise children, it's all gone. Kita mo, ang pagdananak ng mga bata, wala na. Sa kanila meron pa eh. Sa millennium, dadami pang bata. Pero kailangan ng propeta o pangihalag ng mga hiwaga na sa millennium, wala nang mga anak. Amen. Eh siya pakinggan natin sila o ang Diyos. May pinadalang propeta. Marami diyang nakilala ko yan. Sige. Male, female sex, the glands, they're all the same.
there is none of it no more. Ang kasarian, doon sa millennium, palagiyas na. Walang babae, walang lalaki doon. Walang 6 grand na babae, lalaki, magkaiba para manganak. Sabi niya, wala nang ganoon, palagiyas na yun eh. Wala. Kaya, ang kasarian, palagiyas na, kaya hindi na kailangan magkakanak. Sige. Just think of yourself without a sex gland. Kita mo, isipin mo sarili mo. Kung walang 6 grand, katulad ng mga batang paslit, mga bata naglalaro at magparano yan, 1 taon, 1 taon kalahati. Baliwas na nila yan eh. Ganon din mangyari sa akin. Sa kasamaan, nagpakabata tayo. Pero sa kalaman, nagpakamature tayo. Sige. The reason they put in us is to repopulate the earth. Ano ang dahilan kung bakit mayroong opposite sex? Dahil pala sa pagdami ng mga bata. Kalahatan ng mga bata, damihan ng mga punoy nyo ng mga bata ang mundo. Sabi sa millennium, hindi na kailangan yun eh. Kaya wala na yun. Sige. But there won't be any there. There won't be neither male nor female there. Wala na babae, wala na lalaki. Parehas na lang. Ganoon ang divine love, agapaw love. Sabi niya sa millennium, ganyan. Wala nang babae, wala nang lalaki. Lahat parehas na. Kaya hindi ka naman anak yun. Eh, bakit kaya mga entay? Bakit kaya bang sa iglesia? Hindi makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Nandiyan naman ang prophet. Talagang ang panahon sa mundo, parehas lang. Namatay ng una, may Espiritu siya pa rin. Namatay yung mga una, Espiritu siya pa rin. Kaya mag-ingat kayo sa mga Espiritu. Na hindi tayo magpagamit sa mga Espiritu. Sige. Next. Ang mga last, ang sex. Yeah. Exposition of the 7 church ages. The Smyrnian church age. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that. Balik pa yun. 1 John 14, 37 yan. Sige pa yun. Balik ka doon. Sa pinanggalingan yan. Sa table, kung naman basa. Oh, how careful to hear. Remember, Paul warned the people. Yes, saka ba? Ay, hindi. Ulihin na yan. Saka ba? In every age. Okay. In every age, you have exactly the same pattern. Sa bawat kapanahonan, parehas lang ang pattern. Paraan ng Diyos. Okay. That is why the light comes through some God-given messenger. Okay, ang liwanag dumating sa mensahero. Ang mensahero sa panahon yun, may liwanag siyang taglay. Iyon ay binigay ng God sa mensahero. So, bawat panahon, may mensahero, bawat mensahero taglay ang liwanag. See, ang liwanag, mensahe yan. See. And from the messenger, At mula sa mensahero yan, there spreads the light through the ministry of others. ang liwanag niyon ang liwanag, mensahe. Ikakalat yun. Sino ang kakalat? Ang mensahero? Hindi. Ang kakalat ay ang mga ministro. Ang ministers ang magpapakalat niyan. Mayroong apostol, evangelista, pastor, guro. Kailangan alam nila kung ano ikakalat nila na mensahe. Ang mensahe ni Luther, sa ngayon, palso sila. Hindi nila alam anong panahon, anong mensahe na yun. Dahil noon nagbuhay sa uling mga araw. At mayroong ikapitong mensahero. May liwanag sa ikapito. Yon ang mensahe. Ang pitong tatak. At yon ay galing kay Kristo. Ipinahayag sinalo ng mensahero. At iyon din ay papalaganap ng mga ministro na may kaloob mula sa Diyos. Sige. But of course, all those who go out don't always learn how necessary it is to speak only what the messenger has spoken. Kaso lamang, may mga ministers na humahayo. Pero hindi nila naintindihan kung gaano ka-importante, ang nahayag sa mensahero. Kailangan
kung anong inihayag sa mensahero, yun din ipapahayag nila. Kaso, may gustong magpakaministro na wala namang kaloob, kaya kung ano na lang nagsasabi. Dapat kung ano ang liwanag sa mensahero sa panahon, yun ikakalat ng mensahero, ng ministers. Glory. Sige, brother. 1 Corinthians 14:37. Na ano yan? If any man think himself to be a prophet or Kung spiritual, iniisip ng tao na siya, propeta o spiritual siya. let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments. Sabi of niya, the Lord. aking isinulat sa inyo, pawang utos ng Diyos. Itong sulat ko, kailangan inyo itong igalang. Kailangan ito ang inyong basihan. Hindi kung anong sinasabi ng mga tao. Sinabi nila, propeta din kami, doon nasa espiritu kami ng Diyos, kaya mayroon kami inahayag na mensahe, mayroon kami inahayag na revelasyon. Sabi na, dito mo yan ibase. Kung anong sinulat ni Pablo ng mensahidor, yun ang batayan mo. Pag kumontra doon, hindi galing sa Diyos yun. At kung ito ang ating batayan, ibig sabihin, marami ang mga pastor, kahit na in time, na hindi ibinabatay sa kung ano sinabi ng ikapitong mensahero. Dapat may propeta naman, may mga Holy Ghost sila, at sila pa binigyan karapatan para maghayag ng ibang revelation. Hindi pwede. Nahayag na ang kapayagan. See? They add here or take away there. Kita mo na ginagawa ng mga ministro na yun? Dinadagdagan, binawasan nila yun, ipinasok ang sariling understanding. See? And soon, the message is no longer pure. Kita mo, pag nagdagdagan, bawas nila, nagdagdag doon, ang mensahe hindi na pure, hindi na puro. Pag hindi puro, hindi ngayon si Kristo. Amen. Si Kristo sa forma ng salita na mensahe. Kapag ang isang iglesia tumanggap na hindi puro, hindi pure na mensahe, sabi mensahe pero hindi pure, dinadagdagan, binabawasan, ipinasok ang sarili nilang interpretasyon, ang mensahe hindi na puro, ano mangyari sa kanyang service? Gawain, see? The revival dies down. Kita mo, walang revival. Yes. Bakit? Namatay ang revival. Bakit? Amen. Dahil bawas dito, bawas na hindi sinunod kung ano sinabi ng propeta. Kita mo, walang revival sa mga iglesia. Sige, How careful kailangan we mag-ingat must tayo. be Mag-ingat tayo. Kailangan mag-ingat tayo. to hear one voice. Ano daw? To hear one voice. Isang tinig lamang ang ating pakikinggan. Amen. Anong tinig? Isang mensahe lang, isang interpretasyon lang ang ating pakikinggan. Kahit Amerikano pa yun, kahit sino pa yun, kahit angilan mula sa langit, kapag hindi ayon sa revelation na ipinahayag sa ikatong mensahero, huwag natin sila pakinggan. Amen. One voice lang, isang salita. Amen. Ang nahayag, sabi niya, ang may makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isang tinig lang. Hindi dalawa, hindi pa iba-iba. Hindi kagaya sa mga intan ngayon sa ibang religion, pa iba-iba ang understanding. Sige. Paul warned them to say what he said, even as Peter Binalaan did ni likewise. Pablo ang tao. Binalaan ni Pedro ang tao. Na isang revelation lang ang ating pakikinggan. Amen. Bakit? Sige. He warned them that even he, Paul, could Binalaan sila kahit si Pablo. not change one Hindi word. na mababago kahit isang salita lang. Hindi pwede baguhin. Kaya marami nagsasabi, si Brother Branham maraming binago. Hindi pwede baguhin, basta yun ay revelation. Amen. See, He had been of what he had been given by revelation. itong basta revelation yung pinayag sa kanya, hindi yung magbabago. How important it is to hear the Ano voice importante na makinig na ano? of God. Ng tinig ng Diyos. Anong tinig ng Diyos? Amen.
Type service? Anong tinyang Diyos? Yung kanyang audio. Kung anong sinabi ng Espiritu. Ano yung mensahe? Kung anong mensahe, yun ang ating pakikinggan. See? How important doon ang tayo By way of His messengers. by way, Of His messengers. paagi sa kanyang mensahero. Kung anong sinabi ng mensahero, yun ang sasabihin. Huwag na bawa sa loob na dagdagan. See? And then say what has been given them to say to the Kita, churches. sabihin mo lang kung anong sinabi sa iyo. Sabihin mo kung anong sinabi ni Kristo. Sa mensahero, kung anong sinabi ng mensahero, yun ang sasabihin natin. Kaso gusto pang maging matalino na gawin pang intelektual ng tao ng sarili. Kaya tuloy ang kanilang mga membro masyado rin kumakalaban sa mensahe. Sabihin, hindi yun pa nga aming standing. Basta sinabi ng mensahero, paniwalaan ang brad. See, Amen. Okay na. kita mo, malapit na siya na. Importante makinig. Siguruhin nyo na pakinggan nyo lang bawas ko ng dagdag. Sapagkat buhay ang dalangin. Tumayo ang bawat isa. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin. Tagpala mo kami, tulungan mo kami. Napakaraming tinig ngayon, napakaraming iglesia sa ngayon, napakaraming denominasyon sa ngayon, maraming doktrina at interpretation sa ngayon. At sabi mo ang pinili, isang tinig lang ang pakikinggan. Amen. Hallelujah yun. Ang mensahe na pinahayag ni Kristo sa kanyang lingkod na propeta at yung din ang aming pinapaniwalaan. Sabi mo may pakinig makisasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Panginoon, maraming salamat dahil para mo kami at binigyan mo kami ng mga aral para ma-rapture kami. Salamat, binigyan mo kami ng paraan upang paano kami magkaroon ng bautismo ng Espiritu Santo. Hallelujah. Hindi ito makukuha sa kanyang understanding ng tao na siya ay matapat kay may Holy Ghost at sa mga bait siya na kaya may Holy Ghost siya. Marami sila kaya may Holy Ghost. Sinabi niya sa hindi ganoon. Ang sinabi niya Espiritu, kapag tinanggap nila ng Holy Ghost ang mensahe, bawat mensahe, yun ang palatanda na may Holy Ghost sila. Salamat sa mga kabutihan mo sa amin, tagbalang kami sa pangalan ni Lord Jesus, dalangin namin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na matuwid. Ikaw ang Diyos na banal sa lahat ng tiyakabalan. Purihin ka, lahat gawa mo ito sa amin. Hindi ito aming gawa, wala kami ginagdag na katanos sa amin. Sa pag-ito'y gawa mo sa amin. Maraming salamat, pagpalan kami sa pangalan ni Lord Jesus. Amen. God bless you. Amen.